Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Lately, sa nakalipas ng ilang araw, nagtaka nga ako kung bakit tuwing kinakausap ko po yung pasyente, parang hindi po nakikinig sa akin. No? Siyempre, minsan pinabayaan ko na lang. Sabi ko, kung hindi kayo maging attentive sa akin, baka you might miss some advice, no? Anyway, sabi ko, it's your loss, not mine, no? Pero anyway, masama rin po yan kasi hindi natin pwede pabayaan ang pasyente. Pero, siyempre, sa edad natin, ang hirap talaga minsan mag-advise sa pasyente. Lalo ng panahon ngayon, ang daming tigas na ulo. Okay? Pero, siyempre, meron isang pasyente nagsabi sa akin, sinagot niya ako, kasi Dok, gumawa po ka kasi. Dahil sa gupit ninyo, bumata kayo Okay? Sabi ko, wala tayong magagaw, kumbaga inborn yung ating pagagwapo, no? 63 na po tayo, no? Okay, pero pagdating above the neck, syempre parang 36. Pag above the belt naman, parang 26, no? Kaya lang po, ang problema natin pagdating sa below the belt, balik tayo 63. Anyway, joke lang po. For adults lang po yan ng konti. Just to make you laugh, no? Anyway, balik tayo sa sa LBM or diarrhea. Okay? Or nagtatae sa Tagalog, or kalibanga sa Bisaya, or lausay sa Chinese. Okay? So, nabanggit ko na po kahapon na pwede po kayo maging doktor sa bahay kung maaari, no? Kasi krisis no? Gagastos pa kayo ng pasahe. Tapos may traffic pa. Gagastos pa kayo sa pagbayad sa doktor. Sa gamot, no? Napaka-krisis ang panahon natin ngayon. Kaya, kung pwede lang po sana sa bahay lang po kayo at itry po ninyo, inumin po yung gamot na in-advise ko po, no? Katulad ng sinabi ko kahapon, pag malakas po yung pagdumi ninyo, yung watery talaga, pues mag-loperamide po kayo. Usually, pag 50 kilos and above, binibigay ko ay 2 capsules 3 times a day. Okay? Pag bukod sa kumukulo ang tiyan, malakas ang paglabas ng tubig, no? Habang dumidumi po kayo, sorry kung nag-almusal po kayo. Okay? At sabay po yung para mang agay, tapos mawawala. Tapos mamaya agay. At tatakbo na naman. Tuwing sumasakit agay, tatakbo kayo sa CR at yan, no? Yun po ang typical ng amoeba, no? At pag mangyari po yan, yung agay, dagdag po kayo ng dicyclovir. Again, double dose po tayo. 2 tablets 3 times a day. Or, hyoscine, no? 2 tablets again, 3 times a day. Pero huwag niyo kalimutan, no? Gamutin po natin yung dahilan ng diarrhea. Yun po ang mikrobyo. Okay? At kadalasan, amoeba. Sinabi ko na po, metronidazole, 500 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 7 days. Kaya lang po, bawal po ibenta ng butika na walang reseta. That's beyond my control, no? Okay, so, para hindi po kayo magtatae, kailangan alamin po ninyo ano dapat iwasan po ninyo. Okay? Sa experience po natin, although I'm not incriminating, no? Places or, the local government units, sa experience po natin, okay, pag nagtatay ang pasyente, kadalasan tinatanong ko ng kaagad, saan kayo nakatira? From sa panahon
Panakan, Tibungko, Bunawan, papuntang Panabo, papuntang Tagum, papuntang De Oro, papuntang Oriental. Kadalasan kasi doon, ang tubig po, ewan ko na lang ba, I would blame their water, no? Kasi minsan, pag nag-travel po sila, kumakain po sila sa tabi-tabi. At hindi po natin alam saan po galing yung tubig nila. Okay, syempre yung mga deep well na tubig, maaaring contaminated kasi galing po sa soil. Alam naman po natin ang mikrobyo ng amoeba or any germ na nagkakos ng diarrhea, okay, usually due to fecal contamination. Kumbaga, galing sa dumi ng isang tao na nagkaroon ng LBM. Okay? Syempre, pumuputa yung dumi sa lupa, di ba? Kasi nandun po yung septic tank Okay? O kaya po, kahit walang septic tank, dumidiretso lang sa lupa kagad di ba? So, kadalasan po, yun po ang sinasabi ng pasyente. Dok, galing po ako dun. Dok, huminto kami sa isang karinderya, kumain ako ng kinilaw. Ayan, kinilaw. Isa yan, no? Kasi kahit malinis ang pagpepepo niyong kinilaw sa bahay, hindi po talaga may iwasan na paghiwa ng isda sa kinilaw, lalo yung dumaan yung kutsilyo sa bandang gills, no? Na doon po na-filter po yung seawater at syempre natatrap po yung germs, no? Sa respiratory system or gills ng isda. Syempre hindi po maiwasan paghiwa, nadadala po yung mikrobyo ng, for example, amoeba sa laman ng isda. Okay? Kaya para sa akin po, kahit gaano kalinis yung pagprepare ng kinilaw sa bahay, still, itong mga amoeba na germs, nag-withstand po ng vinegar or yung suka na ginagamit po natin sa kinilaw. Kaya, kung pwede po, medyo iwasan po natin yung kinilaw. Yung isaw naman, sinabi ko na po, syempre, ang bitukan ng manok, ang manok po ay, anong tawag yun? Tumutuktok, nagatuktok sa Bisaya ba? Sa lupa. Syempre, alam na po natin ang daming mikrobyo sa lupa. Syempre, yung mikrobyo ng amoeba, pag puno yung septic tank, syempre, pupunta sa lupa yung tubig ng septic tank. Sama-sama po dyan yung mikrobyo ng amoeba, di ba? Okay, yung overflow ng kanal, syempre, ang daming dumi dyan. Syempre, kaya po yung lupa, ang daming mikrobyo ng amoeba. At ito po'y nalununok ng mga manok. Okay? So, buffet, ayan. No? Isa rin yan. No? Okay? Kasi po, sa buffet, minsan, pag lumamig yung ulam, okay, at pinawarm nila kaagad, ayan, nabubuhay na naman ang mikrobyo. Itutuloy po natin sa susunod na video. Maraming salamat po.